Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 22 to 28 last week. Last week ng February 2026. Siyempre maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena. Sir Ronald Balbuena. WZ as a zebra. 7 letter T sa iyong thanks donation, Sir. Ronald Balbuena, WZ 7, letter T sa yung thanks donation. Asa ako mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aries, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman talaga sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, at dapat maiwasan. Tingnan natin. Aris, tingnan muna natin Okay. Okay, may mga sitwasyon ka na nandito ka na parang you still holding any situation na hindi mo kayang let go, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo or paano mo siya ipaprocess or ipaprogress o paano mo siya gustong gawin, no? Parang you're waiting for something din. Sa nakita ko dito, may mga bagay ka na kinikim-kim na gustong maisaayos. May handito ka sa sitwasyon mo na you are feeling stuck. Maraming tumatakbo sa iyong isipan this time na handun yung mga on and off action o may mga bagay ka na nagkakaroon ka ng dissatisfaction o may mga hinihintay ka na sign. Sa nakita ko, may mga gusto kang gawin na o gusto mong umpisahan na isang sitwasyon pero nahandoon yung tulad ng sabi ko is binaback and forth mo siya or ini-evaluate mo itong sitwasyon na ito, ano? Sa nakikita ko sa iyo dito. And then, may mga gusto kang ma-achieve sa buhay mo. Kumbaga nahandun may unfinished business, ano, sa iba. Nagkakaroon ng unfinished business, may mga bagay ka na gusto mong fokusan o may mga bagay ka na gusto mong alamin, siyasatin, pag-aralan o desisyonan. O handun yung pagpaplano sa nakikita ko sa iyo dito. Nagkakaroon ng nagiging masyadong emotional yung iba o nahandun yung feeling emotional na sitwasyon sa buhay mo. Nagiging mabagal ang mga actions o movement o yung mga decision making na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa ito. Parang nandun yung point na you're waiting for an answer from the truth to reveal or sa iba dito is para naghanap ka ng katotohanan or enlightenment in some aspect of your life, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yung iba naman sa inyo is may nakikita ako na consultation. Ako nakita maaring may mga consultation, advisor, or lawyer, or interview. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then meron din daw na mas bata sa'yo or maybe same age or mas bata sa'yo na ko-connect sa'yo or makikipag-communicate itong taon na to sa'yo. Matagal mo na tong kilala, as in kilala mo na siya. Sa nakikita ko dito. And then, or vice versa pwedeng a mother figure ang ko-connect sa'yo. Yun ang i-vice versa mo siya. May mga project, may mga creativity or there's an idea ako na nakikita na gusto mong gawin o gusto mong isaayos. Na you feeling rejected in some aspect of your life, na nandun yung point na may mga bagay na nagkakaroon ng problema at nandun yung lungkot and disappointment in life. You try to make it balance any situation in your life. Pero may unfinished business ka talaga. Hindi ko alam why. Pero may unfinished business ka. Yung iba sa inyo is may mga yun, project na gustong gawin. Pero hindi ko naman nakikita yung action. Or kung ano mang decision making na yan, sa iba sa inyo. Meron kang 10, 16, 21, 28, 30, Capricorn, Libra, Aries, Sagittarius. Tingnan natin.
Di ba? Nagkamot pa talaga si ate. May mga bagay ka na iniisip na gusto mong i-progress tulad ng sabi ko dito kanina, no? Pero nahandun yung point na nagkakaroon ka ng limitation. O nahandun yung nagkakaroon ng parang nadidelay siya, no? Sa nakikita ko dito sa'yo. Magkakaroon ka ng communication sa isang lalaki? Or maybe this is you, no? Or sa isang matanda. Yan, magkakaroon ka ng questioning, quarrel, quarrent, or kung ano man yung pag-uusap na yan sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is there's a warning. Warning lang naman. Pwede makaka-receive ka ng information or may tao na ko-connect sa'yo na gano'n yung pinagdadaanan niya or maybe this is you or mga tao na malapit sa'yo. There's an accident. Warning lang naman yun. May iba sudden situation, you know. May mga doktor or may doctor, hospital, check-up, or may mga surgery situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Nandun din yung hope or yung dreams or yung want to achieve something into your life but is a delay sa nakita ko dito. May mga bagay ka na gusto mong i-structure kasi no, sa nakikita ko dito sa iyo. Pero nagkakaroon ka ng boundaries dun sa sitwasyon kaya ang nakikita ko is nadidelay siya or nalilimitahan ka ng sitwasyon. And then also, you want peace or nahanda yung point na someone want a peace situation ano, sa nakikita ko dito. And then, merong enemies eh. But there's an enemies ako na nakikita sa iyo, may mga blockage and obstacle at may taong matigas ang ulo. Sana hindi ikaw, but merong taong matigas ang ulo dito. Mag-ingat ka sa mga matatalim, matutulis na bagay o yung mga corner situation. No, yung mga needle, mga ganyan. Ikaw or someone who's connected sa iyo, mag-ingat ka na lang. Yan, may mga kung ano man yung mahaba o matutulis na pwedeng makasugat o makasakit sa iyo or sa isang tao sa buhay mo. Ang sabi dito is, there's an harvesting situation ako na nakikita. Ibig sabihin ko, ano yung pinunla mo, yun yung aanihin mo. Tingnan natin, Aries. Energy mo. Ano yan, universe? Ano, anak? Ano ko palagi na dito? Sa gilid ko. Okay. Energy na nakikita ko sa'yo dito is, nandito ka sa point na may mga bagay ka na nagtitiis at nagtitimpi. Nandito ka sa point na yun, no, na kumbaga nagkakaroon din ng choices sa iba sa inyo. May mga bagay na iniisip ako na nakikita sa iyo. And then, kumbaga nahandun yung mga decision making or nahandun yung point na nagkakaroon ka ng difficult decision. Ibig sabihin may obstacle, no? May mga bagay ka na hindi, na parang hindi siya evaluate parang tinitimbang or nagkakaroon ka ng mga waiting option situation, pwedeng nahandun sa point na yun, or nahandun yung point na being caught ka in a middle situation sa iba sa inyo. No, ang nakikita ko sa iyo dito. But nahandun naman yung stability na nakikita ko sa iyo dito, or maybe you're thinking about something, you want to be stable dun sa part na yun, o sa mga iniisip mo ha, yun ang nakikita ko dito. Hando naman yung confidence mo sa mga bagay na gusto mong gawin this time. Ang hindi ko lang maintindihan kasi yung mga iniisip mo sa nakikita ko dito, may mga bagay kasi na iniisip. Ganyan, kung may mga bagay ka na gusto mo desisyonan, nahadun din yung point sa iba sa inyo na nagkakaroon kayo ng reminiscing from the past situation o mga naganap o nangyayari sa nakaraan. O may mga namimiss ka o kaya na re-revisit mo yung mga past situation into your life, yun ang nakikita ko sa iba sa iyo. Andun din yung point sa iba naman ay may mga ikakashock, ikakagulat o ikakabigla ka na isang sitwasyon into your life. Pwede rin nahandun yung point na disappointment o dissatisfaction or makakaramdam yung iba sa inyo ng pagka-boring. Pwede ganun. May mga
may mga sitwasyon na pwedeng ma-reject, no? Anong parating kay Aries? Kaya medyo pag-isipan yung maigi. No, baka nandun din kasi yung point na parang may hinihintay ka rin na sign eh. Maaring nandun yung point, may mga sign siya na ibibigay sa'yo tapos hindi mo siya ma-recognize. You need to trust to your intuition. O kaya sa mga repeating numbers, o kaya by the song, o kaya sa mga kakilala mo, ganyan, o kaya sa paligid mo, may mga sign na ibibigay sa'yo na kailangan mo siyang pagtuunan ng pansin. No? Anong parating kay Aries? Ba't naahang ka? Naahang ka talaga. Ano po tong ano? Ay. May nag-jumping ah. Parating sa kanya? Okay. Same oh. Chariot. Ay, devil! May devil ka. Okay, parating sa iyo is stagnant ano, may stagnant ka no sa nakikita ko dito. Parating sa iyo, may mga bagay ka daw, may mga sitwasyon o bagay ka na gusto mong i-fix no sa nakikita ko sa iyo dito. Nandun ka sa point na may mga bagay ka na sinisiyasat, nagsisiyasat ka, naghanap ka ng katotohanan, ganito ba, tama ba, ganito ba, ito ba. Nandun sa point na iyon, no? Ang nakikita ko sa iyo dito, ang parating din sa iyo is actually may distraction ano sa nakita ko dito. May mga situation na mapanghihinaan ka kasi ng loob. Pero lakasan mo lang yung loob mo, no? Focus ka lang sa sitwasyon. Parating sa iyo, yun, walang bakit kaya ganun nagsa-struggle yung sitwasyon mo. Ibig sabihin may tao na ko-connect sa iyo or nahandin yung commitment nitong tao na to or makikipag-communicate itong tao na to na may struggle siya. Or ikaw ito sa kanya ha. Yun na nakikita ko dito. And then also, parating din sa iyo is may tao na may dark thought pagdating sa iyo. Yun na nakikita ko dito. Pwedeng ito is connected siya sa business, pera, ganun. And then also, may lalaki eh. May sabihin may lalaki makikipag-usap sa iyo. Or may lalaki kang kakausapin. Vice versa. Nandito yung point na pwedeng itong tao na to is vice versa tayo, marami siyang sasabihin sa iyo. As in marami siya. Na pwedeng may, hindi ko alam kung hihiling ba siya or basta marami kayong pag-uusapan na sitwasyon. Pwedeng ganito, ganyan, ganun, what if, ganyan. Mga ganun sitwasyon. Ako na nakikita dito. Kasi lumalabas din kasi si Devil, pwedeng bad situation or bad intention itong sitwasyon na to, no, sa lalaking ito, or nahanduin yung mag-trust ka sa intuition mo. It's more kasi mas good yung mag-trust ka sa intuition mo, ha? And then also is, meron din, ikaw or someone who's connected sa'yo, may pananakit ng tiyan, ako na nakikita, or may mga situation na pwedeng may sakit sa bandang tiyan o bandang gitna. No, yun na nakita ko. Pero I'm not a doctor din, sinasabi ko sa inyo. Kaya magpa-check up kayo. Ikaw or someone who's connected sa'yo, kung kailangan magpa-check up kayo, magpa-check up kayo. O kaya naman, baka lang sisikmurain, sumakat ang tiyan, kung babae ka, hindi yung menstruation, o kung ano naman yung mga yan, no, na pananakit ang tiyan sa'yo. And then also, ang nakikita ko rin dito is there's a hardship situation ako na nakikita sa iyo. Andun din kasi yung paghihintay. No, andun yung mga deep wound, or yung mga battle na nagkakaroon o sinusuong mo ngayon. May mga bagay ka na gusto mong pagpursigihan or you want to keep to fight for that situation ang nakikita ko sa iyo dito. Yun. Bakit devil ka lumabas ka talaga sa amin? May taong makasarili at sakim. Ako nakikita dito, no? Someone's feeling trapped or nando yung trap situation or stuck or stagnant ito sa nakita ko dito. Alam mo, may decision making
ka na dapat gawin daw. Sabi dito, kasi ang nakikita ko sa yung situation, naggaganon-ganon yung area mo. Pabalik-balik ka. Hindi ko alam why. Sana hindi yung energy ito, ano. Pero ang cycle ng buhay mo, nagiging pabalik-balik. May mga sitwasyon na either hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-desisyon, o hindi ka mga ganun. Pa siya, maaaring na ma-manipulate o nakokontrol ka ng sitwasyon. Yun ang nakikita ko. Ano dapat iwasan ni Aries? Universe. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung makakapagpapa-depress sa iyo, no? Sa nakikita ko sa iwasan mo yun, yung mahata ka from a dark situation, o yung mga lungkot, o mga emotions, ganyan. Sa nakita ko, yung hindi ka magtrust sa intuition mo, yung ma-let down ka, o thinking about negativity, syempre, yung mga bagay na hindi mo ma-pursue, iwasan mo. You need to pursue na mga idea, o gusto mong sabihin, gusto mong aksyonan, gusto mong desisyonan, ganyan. Gawin mo, i-force mo siya, no, sa nakikita ko sa iyo dito. And syempre, iwasan mo, yung tulad ng sabi ko kanina is ma-stagnant ka. Yung mga sitwasyon na takot, o kaba, o yung mga sitwasyon na sasabihin mo, wala kang magawa, ganyan. May magagawa ka naman kung i-force mo. Sabi nga nila, di ba, kapag gusto, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Nakalimutan ko siya. Kayo na ano nun, no? Yun na nakikita ko sa iyo dito. And then, syempre, is may mga bagay na kailangan mo ng clarity this time. Ano? Iwasan mo rin na hindi ka makapag-renew ng paniniwala rin sa taas. O kaya may mga bagay ka talaga na dapat mong baguhin. O desisyonan this time. Ano? Kung may mga bagay ka na kailangan na i-let go, ayusin, umpisahan, gawin mo. Yun ang pinaka-the best. Kailangan mo kasi i-work it out, yung mga bagay na gusto mong i-work it out this time sa nakikita ko sa iyo dito. Focus lang. Focus and give your hard work. And then, kung kailangan mong pag-aralan, pag-isipan, o aksyonan, o desisyonan talaga yon, o fokusan, gawin mo. Na huwag kang magda-doubt. Iwasan mo mag-doubt and lack of clarity sa sitwasyon. Huwag kang malito. No? Iwasan mo rin yon. Kasi iba yung nakikita ko, baka ma-unproductive ka kasi, no? Kailangan mo pag-isipan kung tama ba, kailangan ba, nararapat ba, mga ganun. Pag-isipan mo maigi. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aries. Love. Aries in love. Si Ace, oh. Love po. Ano po yun? Devil! Ano ba yan? Oh my Galileo. Okay, kung ikaw is single. Ano ba yan? Jongit. Okay, kung ikaw is single. Yes, meron. Maaaring kilala mo na to. No, sa iba sa inyo, kilala mo na to, or nakakausap mo na tong tao na to. Nagkakaroon, kung hindi pa man is may parating. Isa hanggang dalawa. Yung ano ko. Mic. Yun. But, ang nakikita ko sa'yo dito is, iba dito magkalayo kayo no? Pwedeng nasa ibang bansa siya, o magkalayo nasa probinsya, ganyan. Pwedeng nakakaroon sa isa dito nakakausap mo na, or pwedeng both nakakausap mo na, or nakakabanding mo na, or may history na sa iba sa inyo, no, dito sa sitwasyon. Pero wag ka raw magmadali. Try to analyze, try to progress, or kailangan mo talaga na maging patient muna. Kumbaga, wag ka magiging impulsive din, no, sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Pag-isipan mo maigi. No? Yung sitwasyon.
Kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, napaka-toxic nung sitwasyon, no? Nandun yung point na maaring may nalaman ka na rin sa kanya, o nandun yung pag-iwan sa ere, sa iba, o nandun yung point na nagkaroon talaga ng hardship, o naging makasarili, or sakim itong tao na to, no? Kumbaga, hindi ko nakita na love ka nitong tao na to. Baka siya mahal mo, baka ikaw yung nagmahal, pero dito sa sitwasyon kasi is, nagkaroon ng pagsisinungaling sa sitwasyon. Nagkaroon ng regret, nag-fail yung sitwasyon. Ipinakita naman niya yung kumbaga ipinakita niya na yung how you treated yung tao na to, ganun din naman yung treat niya sa'yo. Yun nga lang, dumating lang talaga sa point na nagkaroon ng options when it comes in this connection. Kumbaga, handun din kasi yung boundary, no, ng isa sa inyo. Nagkaroon kasi talaga ng boundary. Dapat noon pa lang na lalaman mo na rin, no? Or maybe na handun yung point na naramdaman mo na rin yung pero binaliwala mo lang din. Yun ang nakikita ko dito. Naging patient pa nga yung isa dito, no? Pero, yun, ganun talaga. Pero ang sinasabi dito is they want to talk to you. Sa nakikita ko dito, handun pa rin na napag-uusapan ka pa rin naman na maaring makakilala niya o kasamahan niya itong tao na to. Sa nakikita ko dito, naiisip ka pa rin naman niya. Wala naman ako nakikitang ginagawa niya actually dito, no? Wala siyang movement, but gusto niya nagkakaroon siya ng doubt if this connection is magkakaroon pa ba ng resetting or magkakaroon pa ba ng simula. Nandun siya sa point na yun. Nagkakaroon siya ng pag-a-analyze kasi dito sa sitwasyon, no? Yun ang nakikita ko sa kanya. And then, kung kayo naman is walang third-party connection na, kung wala kayong third-party connection is, dito sa sitwasyon, maaring may mga problema ang pinagdadaanan ang bawat isa. Ikaw or siya, nandun sa point. Pwedeng nandun yung point na may mga problema sa trabaho or may mga problema sa pera, ganyan. May mga hindi nagiging magandang situation. Kaya nakikita ko na tatrap or nai-stuck yung isa sa inyo. Yun, mahal ka ba niya? Alam mo naman daw yung totoo. Kung mahal ka niya. Dito sa ano ko? Hindi. At alam mo naman. Baka matagal na kasi kayo. Baka ganun. Di ba? Maaring nandun yung point na may habit o may hindi magandang ano talaga, attitude yung isa, pwedeng ganun. Kung may mga third party, meron talaga. Kasi hindi rin kayo nagkakaunawaan no? Nandun yung pagkocontrol ng isa when it comes in this connection. Oo, nandun yung partnership, andun yung dealing, but yun nga, alam mo naman daw yung connection na ito, kung ano. Pero ate, mahal niya ba ako? Hindi kasi ito yung sitwasyon na naninimbang. Yung nakikita ko dito. Siguro pala kung nag-aaway kayo, nagkakaroon lang kayo ng pagkakaunawaan or nagkakaroon lang ng forgiveness o nagkakaroon lang ng resetting din dito sa sitwasyon na to. Kasi nandun yung boundaries nitong isa sa inyo Nandun yung betrayal. Pero nasa sayo to. Diba? This is not a love. Sa nakikita ko dito sa nakikita ko. Sa iba dito, di sana obsession. Sa iba naman sa inyo, kung bago kayo nitong tao na to, no? Maaring iba kasi bago to. Maaring handun yung point na hindi pa talaga totally na napupunta when it comes to a love connection. Itong sitwasyon sa mga bago. Hindi ko pa nakikita. Andun pa lang yung sitwasyon na nagkakaintindihan o nandun yung nagkakaroon lang ng mga pinag-uusapan o hindi lang yung partnership when it comes in this connection. Kasi nandun pa yung point na maaring isa sa inyo is may mga bagay pa siya na gusto niyang malaman or nandun yung point na naninimbang talaga siya or nandun yung point na may pag-iwas ng konti sa iba. Yun. Kasi may doubt ako nakikita sa isa sa inyo. Sa mga bago dyan. Yun. Sa mga connection, alam nyo na yan. Kapag may mga third party. Tingnan natin. Money. Kamusta po yung money ni Aries? Ano ba tong card mo? Ayaw sumunod. Money and work. Ito Okay, when it comes sa money mo,
is na very responsible naman, yung responsable ka naman pagdating sa money. You always try to make it balance any situation into your life. Nandun ka sa point na yun. Kung titingnan ko rin sa'yo dito is, you are more focused naman talaga sa sarili mo to rebuilding when it comes to your money. Yun nga lang siguro may mga time talaga na nagkakaroon ng frustration sa pera or sa trabaho. Natural naman yun. So nakita ko dito. Sa iba sa inyo is nagiging mahigpit. Pwedeng naghihigpit kayo, pwedeng gano'n, nagiging mahigpit ang pasok o naghihigpit sa iba. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. O talagang pinag-iisipan nyo talaga na paano aaksyonan o paano gagastusin yung meron kayo sa ngayon. Yun ang nakikita ko dito. Maaring sa iba is may tao na kukonek sa'yo dahil may problema siya sa pera, yun na magiging ano mo, problema mo ngayon, no? Yung tao na kukonek sa'yo. Kasi may makikipag-usap sa'yo, connected ang pera. Pwedeng may problema siyang pinagdadaanan. Or ikaw mismo ang tutulong sa kanya, pwedeng ganon. Advice. Okay, when it comes sa advice, pagdating sa advice is, kailangan mo daw na, you need to take a risk. No, ang sinasabi to, you need to take a risk kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong isipin, pag-aralan, alamin, aksyonan, desisyonan, and you need to use your wisdom or yung karunungan mo ng sinasabi to achieve yung mga bagay na gusto mo ma-achieve, yung mga sitwasyon na gusto mo ma-fulfill sa buhay mo. Start a new beginning into your life, ang sinasabi dito, no, and think to the future din, and huwag mo rin kakalimutan daw yung sarili mo. Yun ang sinasabi dito. Huwag mo kakalimutan yung sarili mo, na alagaan, mahalin. Actually, handun din yung point na yun. Umiwas ka sa mga yung matakot sa mga bagay na gusto mo umpisahan, gusto mo desisyonan o mga pagpaplano. And then also is huwag kang malalak of idea or huwag kang malalak of plan tulad ng sabi ko. Tsaka be open. Kumbaga huwag kang ano tawag dito? Magiging close-minded. Kasi may nakikita ko dito na may tao na close-minded or may mga tao na close-minded. Pwedeng gano'n. Pwedeng ikaw or someone who's connected sa'yo. You know, kung ikaw ito, syempre, you need to be open-minded din, no? Tsaka umiwas ka kasi may tao rin ako nakikita dito na, kasi nandito rin si family, hindi ko alam kung kapamilya mo siya, karelasyon mo siya, o who's connected sa'yo. Dito sa sitwasyon na to is may tao na open-minded, may tao na medyo paranoid siya, may mga tao na there's an insulting situation, may tao na paniniwala, may dalawa kasi siyang nakikita ko yung tao na hindi good yung energy, no? Tao na paniniwalain ka sa kanyang kasinungalingan, yun, dalawang tao yun. Or pwedeng, hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo, basta yung pagsisinungaling, handun yung medyo impatient or nahandoon yung point na may tao na nagkakaroon ng pagwo-worrying o nagkakaroon ng mga mental distress situation, nagkakaroon ng sad, o may tao rin na nag-iisip ng kabiguan. May taong defensive. Maybe you or someone who's connected sa'yo, may taong very defensive, may taong sarcastic, or minamind games ka, ganyan. Yun ang nakikita ko. Yun, medyo, kung ikaw ito, medyo i-switch mo yung sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Or kung may mga tao na ganun, iba-iba kasi tayo na paniniwala sa tao. O sa mundo. Sa mundo na, punta na talaga ako sa mundo. No, yun. And, kailangan mo maging open-minded dun sa sitwasyon na yun. Kasi hindi lahat is ganun ka-open pagdating sa mga bagay-bagay, no? Yun. Basta mag-focus ka lang daw sa sarili mo. Huwag kang malalack of energy, lack idea, o huwag kang malalack of creativity, or huwag kang ma-unfocus when it comes to your ambition. Ang sinasabi ito, saka sa goal, saka sa mga plano mo.
i-force mo, gawin mo, actionan mo, no, ang sinasabi dito. Arigatou namaste, God bless.